Guys, for today's video, pag-usapan natin si Maya Personal Loan. Basically, ano ba ang bago dito kay Maya Personal Loan? May nabago ba siya from our last review last year? Yan, kasi yung mga other videos natin kay Maya Personal Loan is more on updates na may mga ganitong experience, may mapangit experience, etc. But now, i-check ulit natin, reviewin natin ano ba yung mga requirements, yan, ano ba yung interest rate, magkano ba yung makukuha, etc. And subukan natin mag-apply dito kay Maya Personal Loan to see kung para ba to sa lahat or mga pili lang talaga ang nabibigyan ng Maya Personal Loan. Tara, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so first and foremost, tingnan natin muna kung ano nga ba itong Maya Personal Loan na to. Kasi guys, itong Maya Personal Loan is part of the service na nakalagay dito sa app ni Maya. Kaya nga natin tinawag na super app kasi marami na tayong nagagawang mga features dito sa app ni Maya. Nandiyan ang loans, the My Easy Credit, ito Maya Personal Loan, and other services ng mga banks meron na dyan. So, silipin natin si Maya Personal Loan. Okay, so punta muna tayo sa website ni Maya. So, take life to the next level daw, sabi niya. So, get your loan in Maya Wallet instantly as low as 0.77% monthly add-on rate. 0.77, kung ika-calculate natin yan, 0.77 times 12, that would give us only 9.24% per annum na interest rate. Comparing with other banks, lending institution is napakababa nito. One comparison na lang, sige, si Atomic Credit, nasa around 72% per annum ang interest rate niya. Though sa mga banks naman, naglalaro sa around 10 to 20% ang mga personal loans ng mga banks. So, ito, given kay Maya Personal Loan, nasa around 9.24% lang per annum. So, mas mababa pa. Guys, meron din pala, just in case na, sabi kayo, bakit meron ako nakuha loan sa credit card ko? Yes, yung mga credit card companies natin, mas mabababa din ang interest sa pagpapa-credit to cash nila. Meaning, yung available credit mo is ilo-loan mo on a X number of months. Tapos, medyo mababa lang po ang interest kapag yan po yung route na kinuha nyo. Pero kung personal loan po, well, si Maya na po ang isa sa may pinakamababang personal loan interest. Yan, pay up to 24 monthly installments. Yan. How can Maya help you upgrade your home, pay for school, expand your business, or buy a new gadget? But guys, since simula ng bagong taon, iwasan na po natin yung mangutang, mag-personal loan para lang bumili ng bagong gadget. Meron mas okay na mapupuntahan po yung hihiramin nyo kesa iutang nyo po pambili ng gadget. Ito po yung qualification niya. You're qualified if you are 21 to 65 years of age, Filipino citizen living in the Philippines. Yeah. Sorry to say sa mga OFWs natin na nagtatanong, pwede ba akong umutang dyan? Well, kailangan po nakatira kayo dito sa Pilipinas. 100% na upgraded na ang inyong Maya account. And then, use Maya actively for your transactions. So, meron po ditong sample computations. Check na lang po natin. Let's say, 100,000 po ang hihiramin natin. So, for 6 months daw, 17,492.79. 17,492.79 times 6. Yung 100,000, lalabas lang po na 104,956 or kulang-kulang 5,000 na interest. But, syempre, hindi natin kaya yan. Let's say, ang kaya natin ay 24 months. So, sa 24 months, 4,934.62 lang babayaran natin. 4,934.62 times 24, lalabas lang po na 118,430. This is already for 2 months. Ito po yung mga loans na hindi masakit hiramin. Kasi ang monthly lang natin is around 5,000. Tapos, nasa 100,000 yung principal makukuha natin. Maganda po ito kung ihihiram nyo na gagawin nyo pang business. Kasi nilagay nyo po yung pera doon. Tapos yung kikitain ng business, part nun is pwede nyo ipambayad. So, ito po yung mga magandang use case scenario ng mga personal loan. Lalo na kung gagamitin nyo yung hiniram nyo para kumita pa ng pera. Good job po kayo dyan kung ito yung magiging reason nyo ng paghiram. So, check na po natin sa app mismo
kung makakahiram ba tayo kay Maya Personal Loan. So, open po natin yung Maya natin. Click po natin yung loans. Tapos, ayan, borrow up to 250,000 pesos instantly. So, eto guys hindi ko po alam kung auto-reject po to. Pero pag click ko ng apply now, automatically sinasabi niya po kagad sa akin na thank you for your interest. Pinapangunahan ko na po kayo na hindi po tayo makakahiram. Okay, click po natin, apply now. Ayan, ito po lalabas to, data privacy. Tapos once we click continue, thank you for interest na. Uy, okay. Bago po to, bagong screen po to. Nakita ko na to before, yata, yung unang-unang try ko. Tapos, lagi kapag continue, na thank you for your interest na yung sinasabi. Pero ito, may nakalagay na bagong page. Okay, so what is this loan for? Click natin, travel, yan. Tapos calculate how much you pay per month. Let's say, utang lang po tayo ng around 45,000 or 40,000. Tapos bayaran ko ng 12 months. Ayan. Sabi po dito ay 3,644.39. 3,644.39 times 12, around 43,732.68 lang. So, yung utangin kong 40,000, nasa around 3.7 lang ang interest rate niya. Di ba? Napakababa po. Click po natin continue. Oh, bago nga po talaga to. How much is your take-home pay? Yan. Tapos, personal info. Yan. And then, click natin yung continue. Tapos, summary. Kung okay na po itong summary, click lang po natin yung submit. Ano ba naman to? Pinaasa na naman po tayo. Thank you for interest na naman. Click ko nga apply ulit. Okay. Then, submit. Ayan. Thank you for interest. So, hindi po talaga para sa akin tong Maya Personal Loan. Kung nakita nyo po, nag-try tayo mag-apply and how much yung interest lang ng for 40,000 sa loob ng isang taon. And napakababa po niya at around 3,000 something lang. Okay na okay po tong personal loan. Kung may opportunity kayong manghiram dito, I would rather suggest na hiram po kayo dito kay Maya Personal Loan and i-close nyo po yung ibang utang nyo. At least, mas mababa po yung interest dito. Tapos, huwag na po kayo manghiram dun sa matataas na interest na nagpapautang sa inyo. Concentrate na lang po kayo kung meron kayong Maya Personal Loan. Okay, for our question of the day po, yung nasabi ko po about loan consolidation, wherein manghihiram kayo dito kay Maya, tapos ipambabayad nyo sa ibang inutangan nyo. Tapos, di na po kayo manghiram sa kanila ulit. Nakakonsentrate na lang po kayo dito kay Maya para sa pagbabayad nyo. Kasi mas mababa po ang interest. Yun po yung loan consolidation. So, ang question po natin is, how can you prevent yourself na hindi na po mangutang ulit after nyong makapag-loan consolidation? Let me know po sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Smart Nursing. Sabi niya, "Hi Sir Pat, thanks for the info about Maya Bank and other online banks. It makes it easier for us to understand. Can I request to make a review about PNB Alliance Investment? They offer life insurance, etc. Thanks in advance and more power to you." At Smart Nursing, thank you po for watching and supporting my channel. We'll see po if kayang i-squeeze in ito pong topic na nire-request niyo. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!